Joining us is economist Ronilo Balbieran from the University of Asia and the Pacific to help us make sense of the economy as we start the new year. Happy New Year, Prof. Ronnie! I hope you're feeling energized today. Woo! Happy New Year, Doc Danny. Happy New Year. Nako, so for our viewers here, no, we just reported on that all those things that happened in 2025. Big picture muna. How are you feeling about the economy on the first day? This is day 1 out of 365. Ano pong masasabi ninyo sa ating mga viewers dito? Magiging okay ba ang ekonomiya, sir? Lagi nating sinasabi, relax lang, kalma lang, no? Ekonomiya natin ay nag-perform ng 5% for the last 70 years. It will perform by 5% in the next 50 years, no? Minsan nakikriticize ako, masyado ka namang optimist. Kaka-report lang po ni Doc Danny, sabi ng SWS, optimist na po tayo ngayon. Tama. Wala po tayong choice, January 1. So, wala tayong ibang kailangan isipin, kundi ipagdasal ang ating gobyerno at magastos nila yung mga perang kinuha nila sa atin mula sa ating mga taxes. And so therefore, kaya tayo bumagal ay dahil talagang nag-dive yung spending ng ating national government sa infrastructure dahil alam niyo naman kung bakit nangyari yon, no? So nag-iingat ngayon ng ating national government sa padalos-dalos na paggasta dahil nga dito sa corruption na pinag-uusapan, no? So we hope na itong mga hindi pa nagagastos na pera, meron naman silang 2 taon para gastusin yung buwis para sa infrastruktura. So we hope that they can actually spend this faster. Ngayon pwede na nilang simula, no? Or yung iba over the next first quarter mula January hanggang March para abutan natin yung bago magtag-ulan, no? So Okay. and that is our major foundation for our optimism, no? Itong pera na ito, hindi dahil wala tayong pera, kaya tayo may problema dahil sobrang dami ng pera ng Pilipinas, kaso hindi nagagastos ng maayos at mabuti. hindi napapaikot sa ekonomiya. Alright, so a good point yung sinabi nyo, no, that the government needs to spend this before magtag-ulan because ang hirap magpatayo ng mga infrastructure kapag tag-ulan, no? So this is a very important part, kaya first quarter is very important. Prof, give us an idea of how can the government be more efficient in spending, lalo na with this corruption issue? Ano ba yung hinahanap ninyo na changes sa government na mapapasabi natin sa mamamayang tao, listen, ginawa na nila lahat para mas efficient ang spending. They are looking at checks and balances na hindi na pupunta sa korupsyon ang mga perang ito. What should we be watching right now? Ay talagang i-bid out na lang i-bid out, no? So wala nang dahilan ng ating gobyerno. Our government is equipped with the new Government Procurement Act, no? So and then number 2, it is equipped with a new Right of Way Act, no, yung amendment ng Republic Act 10752 or ngayon RO Act na pinag-uusapan. So they should be able to prepare the projects faster and more properly. Kasi diyan naman nagkakaroon ng mga delays ang ating gobyerno, no, kapag hindi kinakausap ang ating mga mamamayan ng mga tatamaan ng kalsada, bridges, etc. No. So kailangan talaga ngayon pa lang, wag na nilang intayin na magtagulan, no. Kausapin na nila yung mga tatamaan para wala po tayong gusot in terms of implementation, no. I-bid out ng i-bid out. Alam mo, napakahirap kasi gusto natin ng malinis na gobyerno pero gusto rin natin ng mabilis na gobyerno, no? So kaya po ipagdasal natin ang ating gobyerno na ma-prepare po nila, mahanda agad nila yung mga projects na mabibid out, especially pinag-uusapan natin yung 2026 national budget, mainit-init pa, no, kasasalang lang, no? So therefore yung lahat ng mga items doon ihanda na, tinitingnan natin kung paano nila mabibid out. Ipinangako po nila sa atin na mas maganda itong budget na ito. So therefore ngayon
is the start of the 2026. So kailangan ihanda na nila yung mga bid documents, tapos yung mga yung mga cash na kailangan ihanda, kung kailangan utangin muna kasi hindi pa natin nakukolekt yung taxes for 2026. So ipila na natin yung mga panggastos niya para dire-diretso po yung gastos kasi malaki na po yung delay natin in terms of our economic target. Remember, Doc Nani, you've been monitoring it. So we have been missing our economic targets for the last 3 years. No? So malaki na po yung backlog ng ating economic target. On one hand, maganda ang ating ekonomiya, matatag, pero hindi na po yung gusto. Alam na po nating matatag ang economy natin, but we could actually wipe out more than half of our poverty for 6 years. And kung 3 years tayong delay sa ating economic target, it will actually multiply our delays in terms of wiping out poverty in our country. So wala tayong dapat sayanging oras ngayong 2026. And ang inaano natin dito, sana wag maraming bumagyo, walang maraming bagyo, lindol o kung ano mang trahedya, disaster, calamity. So para hindi po titigil ang ating gobyerno sa paggastos, and therefore that will trigger a lot of spending in our entire economy. Prof, pa-explain nga as an economist, your views on the budget, no? So it's gonna be reenacted in effect ngayon, some provisions, but then meron din namang some changes, some safeguards na as you mentioned will make them more stringent sa paggagastos, but still there are all these questions about several insertions, yung guarantee letters whenever there's aid in hospitals. Tell us about these cause for concern ba yan for the economy, or these are just administrative issues na kailangan lang i-iron out? Doon muna tayo sa good news. Doon sa good news na part, no, malaking part ng budget ay pasweldo sa ating mga government agencies, no, so sa mga government workers, so therefore kahit reenacted pa yan o bagong budget, patuloy pa rin susweldo ang ating mga kaibigan na nasa gobyerno, nagsisilbi sa ating gobyerno. So hindi po titigil ang ating gobyerno, hindi katulad sa US, talagang shutdown sila pagka wala silang napirmahang budget, no. So sa atin dire-diretso lang yung paggastos at dire-diretso ang sweldo. Yan ang pinaka-importante kasi sila ang magsisilbi sa atin. Pangalawa, so dahil malaking part ng budget mo ay sweldo, no? So okay tayo diyan. Ang tinitingnan ngayon natin, nasaan yung malalaking mga programa para sa pangkalusugan, tsaka dun sa mga social welfare spending, no? So kung halimbawa nag-reenact ka, so kailangan gastusin mo na agad yon. Ngayon, ang problema mo, yung pangalawa doon ay yung infrastructure. So, kapag ka yung infrastructure mo ay hindi malinaw yung pagkakasulat, ano ba talaga yung gagastusin? At kung halimbawa, kinapi-paste mo from the 2025 budget, nagawa mo na yon. Or kung hindi mo pa nagagawa, paano mo ngayon i-reconcile yan? So magkaka-delay po tayo dyan. So napakadelikado na yung reenacted budget ay hindi mapalitan ng bagong budget, no? Dapat mapalitan niya ng bagong budget sa lalong madaling panahon, especially for infrastructure projects. Kasi yung infrastructure projects na yun, nakalista sa budget yun. So, kailangan mapalitan nyo ng mga bago. Kasi otherwise, hindi mo magagastos yung pera na yun. So, yun nga ang pinag-uusapan natin na dapat gastusin agad nila. So, hindi mo magastos yun kung lumang listahan po yun. Let's talk about inflation, no? Yung pagtataas ng presyo ng mga bilihin. Last year, hindi naman sa hindi tumaas yung presyo, but tumaas siya at a rate that was lower than expected. And is this a good thing, Prof, na bakit yung targets 2 to 4% and we went below that? Alam ko, the rice issue, it was very cheap last 2025. Sa darating na taon ba, what can we expect when it comes to price increases, and will we be able to afford this as consumers? Dahil sinabi nyo nga, tataas naman yung sweldo, di ba? Baka the economy will grow. So what is a concerning amount for you ng inflation rate, and what should we be expecting this year? So, una, syempre yung inflation ay yung bilis ng pagtaas ng presyo, no? So, yung 2025, nasabi mo nga, so
mabagal yung pagtaas ng presyo, no? So around 1.7%. So hindi ibig sabihin no na 1.7% lang talaga yung tinaas ng lahat ng mga binibili natin, kasi ito yung para doon lang sa pamilyang Pilipino na yung average, no? So pero makikita natin yon, sabi niya hindi naman namin naramdaman mas mataas talaga yung presyo ng bili. Kasi nga hindi natin masisisi yung ating mga manonood, kasi nga ito ay 1.7 on top of the 3%, on top of the 6%, on top so patong-patong na po yung inflation rate natin over the last 3 to 4 years. Masakit. No, so ibig sabihin Hindi siya hindi lang bumababa ever. 1.7 ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan Oo. natin dito yung inflation over the last 4 Tama, years. tama. Ang pangako ng gobyerno sa atin ay dapat 6.5 to 8% ang increase ng kita. So kailangan Hindi po natin pala. ibangga Okay. yung taas ng presyo sa taas ng ating sweldo. No, kapag tumataas, kahit maliit pa yung pagtaas ng presyo, kung hindi naman tumataas yung kita mo, talagang mawawalan ka ng purchasing power, yung po yung tinatawag nila. So, ibig sabihin, kakaunti na lang yung mabibili mo. So, kaya kinakailangan talagang puwersahin natin ang gobyerno natin na gastusin nyo lahat yan, kasi iikot yung pera para umikot yung sweldo, para tumaas yung sweldo, para pag yung sweldo na yon ang tatakip doon sa inflation na yon, no? So in short, we're expecting 2.5 to 3% ang inflation natin for 2026. Pero kung ang economy natin will grow by 5% and then ang population mo is growing at around 1.5 to 2%, edi kulang pa yon, no? So ibig sabihin, marami tayong mga dapat pang balikan na mga inflation. So pag nano mo yan, so dapat talaga tumama tayo ng 8 to 10% ang GDP natin, yung taas ng overall nakita ng Pilipinas, no? Para masabi natin na mararamdaman ng taong bayan, no, yung increase ng sweldo nila para labanan yung inflation. Otherwise, kahit mag-negative pa yung inflation ngayon ng -2, -3%, hindi pa rin sapat 'yon para makaraos sa kahirapan ng ating mga kababayan. Kasi nga marami pa tayong inflation na naramdaman over the last 3 to 4 years at hindi naman sumabay ng mas mabilis ang sweldo. So ang importante po dito, para maintindihan natin mga kababayan, dapat mas mabilis ang sweldo kaysa sa bilis ng pagtaas ng kita, at alam po nating lahat 'yan, no? So kaya kailangan talaga ay magsama-sama tayo para magtagumpay ang gobyerno natin na gastusin yung pera na 'yan para yung inflation kahit maliit 2.5, Oo. kung hindi naman Okay mag-grow lang. yung GDP mo, wala lang din, no? So baliwala yung mababang inflation kapag hindi nag-grow yung GDP. So magkakambal po yung dalawa na yan, yung GDP tsaka yung inflation. Pero where to find these opportunities for work and growth? Meron ba? Kasi, anecdotally, lalabas ka naman, marami pa rin namang nagsha-shopping, madami naman, pupunta ka lang sa mga mall, di ba? So, meron namang taong may pera and purchasing power. What's your advice, Prof, on where to find a job in 2026? Which are the sectors that might give you good sweldo this year? Well, ang tinitingnan natin dahil yung interest rate natin ay bumababa. So, nagbaba uli ng 25 basis points ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa interest rate. So, and most likely magbababa pa po sila ng another 0.25% for the first quarter. So, ang ibig sabihin nito, mas bababa yung presyo ng pera. Ang tawag doon ay interest rate, no? So, therefore, makakautang po ang mga negosyante, tapos tayong mga consumers ay pwede pong mas mag-reallocate ng pera mula sa pagkain at sa ibang bagay. Ano yun? Pwedeng gumala tayo, pwedeng bumili ng mga kung ano-anong mga anik-anik sa mga katawan, no? Kaya bibilis lalo ang e-commerce, no? Para doon sa mga consumers, mga Filipino consumers, bibilis yung e-commerce, bibilis ang domestic tourism. So pagka inano mo yan sa trabaho at pagnenegosyo, makikita natin na bibilis dapat ang real estate ngayon kasi mababa ang interest rate, bibilis dapat ang construction, no? So kapag Okay. sinabayan mo yung private construction and then the catch up
plan of the government for infrastructure spending. So bibilis yung lalo yung construction mo. So pagka bumilis yan, bibilis ang manufacturing mo. Kaya minsan din mo medyo pag-ganon-ganon lang yung ating manufacturing. Pero with interest rates very low, construction, real estate, tourism will grow. So doon tayo makakahanap ng pwedeng negosyohin or pwedeng Okay. trabaho, and therefore yun yung magpupush ng economy natin para mas magkaroon po ng pera yung mga walang pera o yung nawalan ng trabaho dahil hindi nga naging matamlay yung public construction over the last third and fourth quarter, yung last 2 quarters natin. No? So, diyan tayo kukuha ng optimism na sinasabi ng SWS na mula sa survey ng ating mga kababayan. No? So, at yun, magiging maganda sana, no? So kapag hindi tayo wag naman sana magkaroon ng malupitang giyera na pinag-uusapan ngayon sa Middle East, sa Israel, etc. So hindi tayo naman siguro masyadong maapektuhan yan except kapag tumama yan sa atin at nagkaroon ng mas mataas na presyo ng langis. Nako, edi maghihina na naman ang mga negosyo, especially yung mga affected sa transportation, sa energy. So, wag po sana mangyari yun. But in the meantime, we can expect that e-commerce, wholesale and retail trade, yung logistics, panay pa rin ang lago niyan. So, actually, nauubusan po ng, as we speak, Doc Danny, nauubusan ng skilled workers ang maraming industriya. No? So, ang importante po dito, ang suggestion po natin ay wag po tayong tumigil na matuto. No? So, wag tayong Okay. mag-stick doon sa dati nating ginagawa. No? So, nauubusan ng mga trabaho, nag-uubusan ng workers ang mga nasa tourism, yung supply chain and logistics, nauubusan na rin yan ng mga skilled drivers, warehouse managers. Yan, so, sa construction, nauubusan tayo ng mga foremen, civil engineers, o DPWH. Ang daming libo-libo yata yung mga i-hire nila ng mga civil engineers. No? So, basta meron kang talent, skills, I think hindi mo naman kailangan ng college degree ngayon, no? Tama. Especially kung halimbawa mga IT, construction, e-commerce, logistics. So basta mag-aral ka lang sa internet, sa YouTube at sa kung saan Kayang-kaya paano. nila yan. Kayang-kaya na. Hindi na ngayon masyadong sensitive ang mga employers Tama. sa college degree. Basta maganda ang ugali mo, mabilis kang matuto, meron kang pinaglalaban sa buhay mo. I think there's enough jobs for everyone, and ang pera pa rin ng ating bansa ay umaapaw, no? Hindi nga lang nadidistribute sa maraming mga trabaho, and therefore may maraming pera yung iba, kulang sa pera yung iba. Pero nonetheless, buong bansa natin ay maganda, matatag, at ang kailangan na lang po talaga natin dito ay magsama-sama po tayo. Bagong-bagong taon, bagong ekonomiya sana to. And sana for the first Transparency. time, Oo nga. ma-achieve natin yung economic target. Sir, Kung ano man yun. one last question no, for our viewers. Ano yung outlook ninyo when it comes, pa-explain ng trade tensions in the US and all of these tariffs? Are we affected by this or we already experienced this in 2025, di ba? Nag-slap ng tariffs ang US to also the Philippine goods around 19%. So maraming naapektuhan. But will this be spilling over this year? How can you explain what we should be expecting when it comes to the Philippines with regards to the global situation and the tensions, the geopolitical tensions globally? So yung trade tension, yung tinatawag na nagta-tariff si Trump, no? Trump tariff, no? So first, dapat 'yon medyo masama 'yon sa overall economy. Yun ang economics 101, no? So kapag nagtaas ka ng presyo, therefore basic law of demand, kapag mas mataas ang presyo, mas kaunti ang gustong bumili, no? So pero ayan na natin si Trump doon kasi sa kaisipan niya masyado silang namamaltrato ng ibang bansa. Hindi natin alam paano nangyayari 'yon. Pero sabi niya para bumalik ang trabaho
sa Amerika. So nag-aano siya ng tariff doon sa mga nag-export papunta ng Amerika, so that all these countries selling to America, no, yung mga businesses noon will relocate to America. So ang result noon, in the meantime na inihintay mo mag-shift yung mga factories from other countries to America, magkakaroon ng slowdown, and therefore medyo naging slowdown nga ang world economy ngayon. Anong impact nun sa ekonomiya? Dalawa, no? So yung una, yung mga nag-export sa US, tinatamaan na. Siyempre, kung mas mataas na ngayon ng 15%, 18%, 19%, 20% yung binebenta mo sa Amerika, malamang yung mga Amerikano will buy less, no? Yun ang basic law of demand, no? So therefore, hihina po ang kita ng mga nag-export sa Amerika, no? So at hindi po natin winawalang halaga yung mga exporters po natin yon. Marami po akong kaibigan na exporters na tinatamaan na po, no, dahil hindi nila alam kung hanggang kailan ito, no. So pero on the overall natin, ang Pilipinas po ay more of an importer, no. So matagal na po tayong dumudugo sa trade deficit. So, Okay. ibig sabihin, sobra-sobra ang dami po ng ini-import natin kaysa ini-export natin, no? So, in the tune of more than 3 trillion, no? So, more than 10% po ng ating pambansang kita ini-import po natin, no? So, ganun po yung trade deficit natin. So, therefore, ano po yung sinasabi ko? Itong tension po na ito sa world economy and impact on our economy. Kaunting-kaunti na lang po to. Inestimate namin yan sa university, kung totally ma-wipe out ang export natin sa Amerika, ang mawawala sa GDP natin ay mga 0.5%. Okay. No? So maliit Maliit lang lang kasi siya. sanay na po tayo mag-import Buti talaga. na. That's the positive there. All right, Yes. Prof, thank you so much. I enjoyed speaking to you, especially on the first day of 2026, and we hope we keep your optimism as well. Maraming salamat, Ronilo Balbieran from the University of Asia and the Pacific. Maraming salamat po, Dr.